Okay, okay. So sa ngayon, welcome back ladies and gentlemen. Game number 2 na tayo, draft for Aurora versus Smart Omega. I would say na kanina, in the previous game, walang sobrang lumamang sa draft. Yeah. And I'm pleasantly surprised about the win of the Joy here today. Na technically medyo mahirap pa rin siya i-pull off, pero the buffs do help a bit para bumalik siya ng bahagya sa meta. Let's see if that's gonna be making a comeback dito sa game number 2. Okay, Omega, banana out yung Jushin. Most likely chip. Hindi yan chip. Okay. Okay, hindi yan chip. Sir, Pero what's your sure. command? Okay, Fanny. Okay. Mga Doming Kite Heroes pa rin. Ay, Doming Kite, Demon Kite Heroes. Okay, Fanny, tanggal, Jushin. Sa side naman ng Aurora, tanggalin natin yung mga panggugulo talaga na pwede manggulo sa XP. Yung Hilda, tsaka yung Phobius. So let's see if Omega, kasi last ban na lang, dapat chip yan. Yun ang tadhana talaga na hindi pwede gamitin si chip. But let's see kung hayaan ng Omega lumagpas. Kaya nga eh. First of all, yung Suyo, kailangan siguro ng iba ng Aurora dito unless they're really willing to pick it up. Kasi sa kabilang side naman, I think they might still be forced to ban the chip unless may planong Who said wacky. there are no shortcuts in life? Oy! Literally Omega. And again, invented one. binigay sa kanila. Sabi niya, Omega, willing ka bang i-let go ang Suyo? Kasi kami na nagban ng chip para sa inyo. Okay, yun na. Okay, so pag binan ng Omega yung pwedeng hindi nila iban yung Suyo tapos pick up sila ng Alpha Matilda pero binanout yung Matilda eh. Nako. Okay, so open yung Suyo Nako. dito. Hey, ikaw, I know, like a lot of teams would definitely want the Suyo here. Pero ano ang ready mong pangontra kung sakali? Yung Alpha. Alpha ng Omega. Pwedeng lumaban yan. The immortal one chose me Oh, to yan na. vanquish Ayan, the Suyo shadows confirm and para sa plague Aurora. this So, world. ilalabas sa ba ang Alpha? Ano maganda i-combo sa Alpha? Diyan pa yung andyan pa yung Gatot. Gatot. Alpha, Syempre, Gatot, may Angela, Choden. kung trip mo. Bakit hindi? Pwede din, pero ayaw ni Ukir ng ganun eh. Kaya ayaw ni Ukir. Ayaw ng Ukir ng ganun Ling. eh. Ling, masaya pa rin naman mag-Ling. Angela Ling, I think, no? oo, galing naman. Palo si Andorio mag-Ling eh. Sakit nun sa Palag-palag lane. yun. Ang tanong, willing ba si Chakno mag-Angela? Kasi, Willing most yan likely. kahit ano, ayun na Gatot Alpha. Willing ba yan? Eh kaso gatot sila eh. Gatot eh. So okay lang. That lessens the chance of an Angela coming in. And again, more options for... As timeless as a glacier's Hindi ko na-expect na heart. mid lalabas doon. Pero sabi nila, hindi naman natin kailangan magmadali ngayon sa jungle. Pwede yung mamaya naman. Oo, pwedeng third pick na jungle. Okay, so tinanggalan nila kaagad ng Yue hero, si Yue Aurora. Open pa naman yung Valentina ni Yue na madalas siyang ginagamit or the Vexana and even the Eve. Pwede mga ipantapat dyan sa Aurora. So let's see kung ano pa. In terms of XP lane, wala na yung Hilda, Phobius, Gatot. May Hylos pa naman. Or So ano? kung gusto nila Old magkalid. reliable. Oo, Khalid. O Khalid. Edith. Edith. Pwede Ayun, na. tagal ko nang hindi nakikita si Edith pero sa kamay ni Actually, Edward nakakamiss pwede. Oo, nakakamiss yung Edith. I'm the priestess of primal lightning. And there you Ayun go. na, yung Uy, ang tsaka bilis. Edith. Ayun na, nilaki na. Ayan na, So, yung sagutan na sa mid lane, Kuya Igan. Ayun na, lapa pa. Galingan na lang maglapag ng dance floor o real world manipulation versus Frigid Glacier. So, if you're Omega, you do pick up the natural na pinangsatapat dito sa Suyo, which is the Alpha sa jungle kasi for sure baban out yan ng Aurora sa second banning phase. Let's see So kung either the floor is ice or the floor is lava. space. Hindi ko alam kung ano yung kay Eve eh. The floor is ice. my life. Ay, nag-go! Oy, Harit. Okay, Harit. Good hitter nakuha dito ng Smart Omega. So ngayon, anong tatanggalin mo para mas madalian si Harit sa gold lane? Ayan na, yung Moskov ni Doming Kite. Tanggal natin. So for Aurora, you can ban out the Alpha na for sure pwedeng gamitin ni Andorio. Tsaka... Hylos is still Ay, oo, Hylos. Yung a very good hero to ban out para dito sa Omega para lang madali yung buhay nitong batang makulit na si Harit. Batang pasaway. Kasi, kasi upon the edge of the void. mahirap gumalaw pag may glorious pathway eh. Sayang yung Zaman Force mo. Oy, pinapalaro yung Alpha, oh. Tinanggal yung Nolan. Ooh.
Pero, smell of gunpowder in the morning. Franco? Franco ban? Are you expecting a Rene J. Franco? Oy, Ano, wait, Okay lang. ano kayang jungle nito? feeling pa rin. I think Ling is still really Ling. good here. Nolan is pang burst talaga sana, especially for non-mobile heroes tulad ng Eve. Pero I feel like yung mastery mo pa rin ng hero, kailangan mo pa rin isipin yun eh. Diba, Ingan? Oo. Kailangan mo bilangin mo sa utak mo ilang games ang napanalo ni Andoryu just because of his Ling. Ling, Hayabi. Sama mo na yun. Sama Hayabi, mo na diba? yun. Ano pa ba mga ginagamit niya? Okay, last one dito. Cho, Wipe out all ang the tinanggal injustice ng in the side ng world. Aurora. So dito, I Very nice draft. think you don't reveal your jungle muna. Oh, no need. Huwag mo muna i-reveal. Ano kayang pasama? Or pick up na ng Kasi Ling? kung gaano ka vulnerable yung jungle mo eh. Kung Ling ka, medyo mas may konting ka. Pero what if? Ay, hindi. Wala pala. Bawal pala Ranger dito. Oo. Isip ko Ranger jungle. Pero bawal pa. Hayabusa. Okay. Sanjo. Ayun, Hayabi. Hayabusa. Yan Ayun sinabi, Hayabi. Nagpakita na. Okay, so Aurora ngayon. May may Natan sa gold. Natan, Lunox. What's a good doming hero here? I think Lunox kayang sabayang bigkas yan. Sa Harith, yes. Nathan is pretty good. Beatrix is something na malulugi ka sa simula pero kaya mong bumawi sa dulo. Pero again, parang niche pick na lang yung Beatrix na yun, no? May Bruno din if ever gusto nyong Bruno. burst down ng front line. Okay. Tapos Edith, not yet sure tayo kung XP yan My or Valor roam kasi blossoms parehong from the ginagamit din withered yan. Ayun na yung kitchen. Lunox. Ayan, sabayang bigkas. Okay, will this be a roam or XP Edith? Let's see sa final pick ng Aurora. To protect lives. Hylos. Okay. Ako, yan na lang kakasabi lang. Kuya. Ayun na yung Ang kabayo. hirap ng buhay nung dito. Nung Harit, pati nung Gatot. Pag na-slow ka kasi. Pero, in fairness, nagawa nila nung game 1. Kahit na hirap si Rene J dun sa Gatot, hirap siya mag-survive in certain scenarios. Syempre, kaya din gawin ng Omega yan. So, let's see. Especially even with the Glorious Pathway. So, sa ngayon, Okay, ang tanong, kay Chakno ba to? Kay Chakno ba tong Gatot Katcha? Ano ba mga room na available? Nandiyan pa yung Tig or... Ay, okay, kay Chakno nga. Chak no Gatot. Okay. Okay, XP Benedetta. Double Okay, so revitalize sa na scenario naman. to, okay lang. I was half expecting maybe kung sakali baka gusto nila mag-export pero baka mahirapan din yung export dito. Madaming lumulubog, madaming nag-i-immune, madaming madudulas dito sa Aurora. So, okay. This is a different scenario for Omega. Medyo split, medyo panggulo sa backline. So, kailangan medyo maging mas on your knees, on your toes ka pag ikaw ikaw yung backline dito ng Aurora. Yeah, I think for Omega also, you need to really be decisive. Especially sa mga mga late game calls yun. Kasi nakakabigla talaga yung biglang binurst down na lang ng Aurora. Yung Lord, hindi talaga in-expect yun ng Omega. So kay Rene High J, possibility eh. Rene J on the high loss, Edward Edith. The shock no Gatot. Okay? Okay. Here we go. Game number 2 mga kaibigan. Aurora laban sa Omega. Parang bahay-bahay lang. Parang just like back in home soil ang ating labanan dito. And so far, I would say na in terms of early game invades, Aurora has something similar to what they had kanina, which is itong Hylos na to. Personally, ginagamit ko talaga Hylos ngayon. Mga 89% win rate. Pero sa ngayon, si Rene J ngayon may hirapan. Triple 4-man collapse para dito sa Omega. Sa gitna, for first blood na naman, mapupunta sa kanan. Okay, same scenario ko na nangyari kanina. Na nakapitas yung Omega with a very fast mid lane rotation. I think it was Rene J din yung nabigyan nila. And si Edward. Edward kanina. Si Edward yung na naka-healda yung una nilang nabigyan. So again, a strong start for Omega. And the thing is, parang ang hirap dahil wala kayong proper catch for Andoryu. Dito apart from the Earth Shatter or yung stun ni Rene J with the Hylos. Kaya So ang let's see. ganda. Ang ganda din talaga ng pick up dito ng Hayabusa. To be honest, either the Hayabusa or the Ling, pareho silang madulas, mahirap hulihin.
Especially with the heroes na gamit dito ng Omega. Pero sabi ng Aurora, hindi! Kaya namin yan. And they take down one Benedetta. Medyo malalim yata yung pagkat niya dun. Makakalaya sana yun si Ryota if hindi ko manekta yung onward ni Edward. Kaso ko manekta, so at that point, andalian siya na burst down doon ng Aurora. So that's gonna be a 1-for-1 trade, a roam for an XP lane. And just like that, Aurora back in the driver's seat. Sila na naman ang mag-start ng unang turtle. And if may kalaban kang Suyu, as much as possible, ayaw mo talagang early game start para sa isang Suyu. Kasi in terms of neutral objectives, mahihirapan ka pag usapang retrihan eh. Oh, look at that. What a very aggressive flicker. And Earth Shatter combination nang gagaling dito sa Aurora. Nagsimulan silang magbato ng kailang skills. And ang hirap para sa Omega na nakalapit dito sa Aurora sa lagi na yun. Pero dahil dyan, maybe opening na to. Madami sa mga ultimacy dito ng Aurora ay gamit na. Pero sabi ng Omega, wag muna tayong mag-asim. Take it slow and steady. Pero sila ngayon ang nasa jungle dito ng Omega. Naku po, nahuli na. The floor is ice. Umir, sabi niya, pabiling yelo. 2 lang yan. 2 pa rin ba yelo? Hindi na, 5 piso na yon. 5 piso na? Depende pag malaki. Abi ah. Depende yan, inflation. Rock-heart inflation. Ang mahal naman ng plastic. Grabe. Anyway, highway. At yun na nga. Medyo na bawi ng Omega yung gold nun. Na medyo na overextend doon si Renny J, pero na kinasasan ni Yukari Frigid Glacier, hindi ata in-expect yun ni Renny J. That's a huge kill para sa side ni Andorio. So kahit papano, kahit di nila nakuha yung turtle, may bawi ka agad na nakuha yung Smart Omega doon. Diminishing the lead of Aurora MLBB. Halos wala na nga rin dito. So again, okay. Usapang gold lane. Okay. Ano? Ayan na nga. Ang ganda na advantage dito. Diminishing. Okay. Sa ngayon, Big word ba? I really like what they're doing. Keeping the fight dun sa gitna. Keeping the fight around the mid-turret, the Lord area. Kasi maganda yung vision ng Aurora dito eh. And they can also engage kung kailan nila gusto. So sila ngayon yung mostly in the driver's seat in terms of kailan tayo magti-team fight. Tama. So ngayon, Aurora MLBB, kinakampuhan na naman yung turtle pit. Kanina they were able to secure it uncontested. Pero ang problema, nakahanap pa rin ng trade yung Omega nung nag-overextend si Renny J sa orange buff ni Andorio. At mukhang iti-trade na naman ulit ng Omega kasi alam nila mahirap makipagsabayan sa Suyu pag usapang retrihan nga. Yung sever, yung second skill retry, ang daling masecure ka agad ng kahit anong neutral objective. Kaya naman Demon kahit makakuha ng purple buff dito, pero may sagot na naman ng Omega. Edward ang kanilang kukunin, pero worth it daw para sa Aurora dahil walang purple buff yung Hayabi. Medyo trade ang nangyari doon. Turtle plus purple para kay Edward. Technically kanina okay na si Edward dun eh. Nabisyonan na niya eh. Pero ngayon, they decided to go for the trade to even push it further para mapabagal bahagya itong Hayabusa. Sana, ang problema, nakuha naman yung purple nila. Okay, nagagawan na ng purple buff. Jom na force out dito yung Order and Brilliance. Nako po. Ni Doming Kite, pero pinapalibutan siya ng 4. Itutuloy ba to ng Omega kasi merong reinforcements from Aurora. Tama. So maganda naman ang vision nila dito once more. 4-man unit dito ng Aurora. And again, medyo mas mabagal yung ikot ni Edward dito compared sa kaninang game. Kasi Edith yan, obviously it's a little slower. Walang move speed bonus when compared to a Hilda. Pero, na-hold naman niya laban sa isang Bene, which is usually wala yung mga Benedetta. Handicap sana yan. Pero hindi niya magawa ngayon just because of the control of Aurora dito sa mga side lanes, sa riverside. Oo. Agree. Kaya parang, minsan si Suyu, si Edward, minsan nahihiwalay. So, ang ganda ng macro gameplay na pinapakita ngayon ng Aurora MLBB. Munti ka na! Munti ka na si Ryota! Ang sarap. Na-wishy-washy. Tank build yan, ha? Ano yung tawag dun? Basta, 3 hits. Isang 1 hit, 3 hit. And ang ganda yung Sever? combo sana niya doon. Sever, exactly. The Queller. At yun na nga, Renny J, naglatag pa ng purple carpet. Hindi siya red carpet. Purple carpet. Oh, Demon Kite! Just to... Oy! Wow, what is happening here? Demon Kite, again, I think medyo nadulas lang bahagya. I think tinatry sana niya mag-dash palabas. Pero hindi niya nagawa in time, I guess. Pero at the same time, nakuha naman yung Omega ng Torque sa baba.
Pero Ryota tumitrade, malupit. There you go. Ang gulo ng mga team fight. Walang actual team fights na nagaganap. Nagbabatuhan lang sila ng mga ultima kaibigan. At yun na nga ang nangyayari. May something na nangyayari dito sa mapa every time na magbabato sila ng ult nila. Ang ganda ng galaw doon ng Omega. Clearly, na-prevent nila yung purple buff invade na pwede gawin sana ng Aurora. And at the same time, napitas pa nila si Demon kahit naagawan pa nila ng purple buff. Pero ang sagot ng Aurora, kumuha tayo ng turtle kahit wala tayong jungler. Kasi alam natin, wala pa doon sa picture si Andoryu. A very strong start for Andoryu with the Hayabusa. 2-0-2. Pero yung lead, halos wala talaga. Walang lamang. Wala. Parehong lamang. Parehong lamang in terms of turret takes. Nakaisa na ang Omega. Nakaisa na din ang Aurora. Men, patas. Sa ngayon, Patas. team fight na lang siguro ang magdidikta kung ano mangyari dito. Na-slow na po ni Renny J, si Ukir at si Ryota habang ang ibang miyembro dito ng Aurora ay nasa harapan. Nagsisimula sila lapag na ng real world manipulation sa gitna si Chakno. Naglaho ng parang bula. At yun na nagsisimula si Job. Mag-try na mag-free hit pero kahit may Zaman Force siya, iba talaga ang firepower ngayon ng Aurora. Ukir nasa likod, naglaho na din, triple kill para kay Domingkite. Andoryu for the cleanup. And there you go, Andoryu gets 1. Pero 4 ang tinrade niya doon at 8 minutes. Aurora talaga nagwawala na sa puntong to. Ang ganda ng ginawa ni Yue at Rene J doon. Rene J zone out si Andoryu all throughout. Tapos sobrang ganda ng pagkasa ng real world manipulation ni Yue. Halos lahat na huli. Even the Hayabusa hindi nakaalis sa picture na yun. Fortunately, nakapag-shadow out pa si Andoryu and deliver a final blow doon kay Rene J para kahit papano may trade yung Omega 4-for-1. Pero ang problema, medyo masakit na yung Aurora. Domingkite nagwala. Nag-alaro BDD doon. Grabe, naka-triple kill ka agad. And just like that, 2.6k gold lead na ang Aurora. Kung kanina naghihintay tayo kung sino ba talaga yung may lamang kasi halos pantay. Ngayon, literal pantay yung kill scoreboard, 5-5, pero 2.6k gold lead ang nakuha ng Aurora. Especially, nakuha pa nila yung mid lane turret. It's really surprising at the same time. You know what? It's exactly what you expect in a lineup that wants to fight non-stop. Especially pag ang dami mong initiation tools kasi dito eh. Glorious Pathway, ang hirap maglaban dyan sa gitna niyan. Especially kung harit ka. Kita mo si Jom, tinry niya, nilapag niya yung Zaman Force pero wala din siya masyadong nabatong skills. Nabigyan eh. Ang ganda ng ginawa ni Yue doon eh. Play around the real world manipulation kung saan ikakasa yung Zaman Force para halos walang kwenta doon. Yung pagkasa ni Jom with the Zaman Force pero makita mo yung kasakitan na ni Demon Kite. Op, Andoryu. Okay? Nasa Gedli. Hanap siya ni Edward pero sino makuha ng retry? Sumasayaw-sayaw. Going for the shadows. It's still Demon Kite coming out on top with the Lord. Pero yun, nagsisimulan sila sa kanilang post-Lord fight. Rene J medyo huli ang dating and looks like it's gonna be a 2v4 scenario. It's a trade for the Lord pero looks like possible naman sila na maka-defend pa sa ngayon. I think walang makuhang tore itong Lord na to dahil 4 ang natira. Tapos makakaisa pa nga, napakalaking Lord deficit and Smart Omega pa rin yata ang lumamang doon. That's a good trade for Omega. Hindi may utilize ng Aurora yung kanyang Lord na nakuha. Kasi alam naman ng Omega, pag-usapang retrihan nga laban sa isang suyo, medyo mahirap. It's gonna be challenging. Mahirap. Sila na nga yung may higher ground position. Pinalibutan nila yung Lord doon. But the problem is, Omega, nag-focus na lang sila sa counterplay. Sinabi mo nga yung post-Lord fight. Doon nag-focus yung barangay eh. Sabi nila, trade na natin yung Lord. Aanuhin nila yung Lord pag wala naman silang hero. Ang ganda sana nung ginawa doon ni Andoryu eh. Dash in, dash out eh. Kaso, iba talaga yung damage ng suyo para kung may 2 retry. Oh, okay, para magagamit pa nga ng Aurora yung Lord na ito. Nakakuha sila ng Torre doon sa taas. Habang si Demon Kite naman working on the bottom lane. Okay, mukhang mapipitas din naman ang gitna. Mukhang inhibitors na lamang ang matitira para sa side ng Omega. Medyo nagulat ako na nakadali sila ng 2 torre pa doon. Ako din, nagulat din Smart ako. Omega playing a lot more passive dito sa scenario na to. And they're able to take another one dito sa mid. Nagsisimulan sila na maghanap pa ng entry. Pero looks like sabi ng Aurora, disiplina muna, mga papi. Ganda ng pag-control doon ng Aurora. Kahit nawalan sila ng 3 members, nagamit pa rin nila yung Lord. Kasi again, hindi nag-resort to a high clear yung Omega. Hindi nila kaagad binurse down yung Lord. So kahit pa paano nahintay pa ng Lord mag-respawn yung members ng Aurora doon.
Nakalbo na ang base ng Omega. 3 inhibitors na lamang ang natitira. And again, the lead continues to balloon for the side of Aurora. 2.3k gold lead. And let's see kung ano pang pwedeng magawa. Kasi so far, hindi ganun ka-activated si Ryota compared sa Chonya nung game number 1. Again, ramdam na ramdam mo yung mga game-changing plays na pinakita doon ni Ryota eh. And with this tank Benedetta, yeah, pwede siya mag-go for the backline, ma-force out yung Order and Brilliance si Dominkite or ma-prevent or i-cancel ni Yue yung kanyang reload manipulation. Assuming makapunta siya dun sa backline. But the problem is, ang ganda kasi, ang galing pumasisyon ni Yue. So far, parang hindi nakaka-cancel yung mga real-world manipulation na nilalapag niya. Actually, yung napansin mo din pala yun. I was a little surprised na hindi ko alam kung positioning ba ni Yue to or talagang wala lang sila pang cancel masyado. Pero so far, na-maximize nila yung real-world manipulation. And again, pag hindi mo mapigilan tong Eve na to, magugulat ka in most games, guys, ha? Madalas siya yung top damage dealer. What the heck na naman? Nako po, si Andorio muntikan na, buti hindi sapat yung burn. And yun na nga, real world manipulation sa tumatakbo dito para sa Omega. Naghanap ng target dito ang Aurora, pero sabi nila, TKO muna. We're gonna go for the Lord. Burst down ka agad ng Aurora yung Lord. Ang galing ng catch doon ni Edward. Akala mo wala kayong pang lockdown sa Hayabusa? Master na kasi ni Edward yung Edith. Kabisado na niya kung mag-shadow in, shadow out yan. Actually, sobrang na-surprise ako doon. Akala ko madadali siya eh. Kasi sakto, sabay yung Primal Rat. And it just so happened na nadulas palayo si Andorio. Pero muntika na siya doon. Muntika na siya madali din ng burn. Kasama pa niya si Ryota doon, by the way. 2-on-1 yun technically. Oo nga. Wow. Just Grabe. Edward Things. Edward Things. Saktong-sakto yung Earth Shatter combination dun sa Hayabusa. Fortunately, hindi napitas si Andorio, pero that enabled Aurora to just literally burst down the Lord. Wala nang Lord Dance na iniisip, at ngayon mukhang magagamit nga nila ang second Lord approaching the mid lane. Here we go. Full skills pa rin naman dito ang Smart Omega at humahanda na para sa depensa. Top lane, pupush na din. There goes the mid. Ryota, buwang makadali ng backline access man lang para kay Demon Kite or kay Yue, pero hindi na siya pagbibigyan. And sa ngayon, Torre muna ang tatrabahuin dito ng Aurora. Okay, parang game number 1 lang, pero sa side naman ng Aurora. Kanina, ganito yung tsura ng base ng Aurora ng game number 1. Oo, Isang- reverse. isang Literally, isang inhibitor. inhib na lang yung natira, no? Isang inhibitor, pero nakabawi Ayan na sila. na. Men, what did I say? What did I say, bro? 40k damage from the Eve. Sumunod lang si Demon Kite and halos doble yung damage output ng Eve na to. Ganyang kalupit ang isang Eve na hindi mo nakakancel yung real world manipulation. Di na abot eh. Again, nandun naman yung concept of the Benedetta. I like to final blow to the backline para ma-force out, Pang ma-cancel backline. ni Yue. Kaso ang problema, hindi na nga umaabot, hindi makaposisyon ng Omega, pumasok pa nga si Edward. Op! Here comes Ready J with a zoning glorious pathway, and again, it's surgical. Hindi nila kailangan lumaban. They just go for the inhibitor turret. Sabi nila, guys, 1 minute na lang naman yung susunod na Lord. Bakit hindi na lang tayo mag-wave control and mag-ready for that fight? Do this by the book. Do this as disciplined as possible kasi again, you have to respect Omega when it comes to late game. Game number 1, hindi man naging fortunate for Omega pero hindi mo pa rin sila pwede i-count out. As much as possible, kailangan mong tandaan na sila yung nag-end ng streak ng Fnatic Onyx Philippines. Itong 5-man lineup na ito. So Aurora still putting a lot of respect for the barangay. You know, with the 3.7k gold fee, talagang hihintayin na lang nila kumuha ng Lord, or will they use the Lord as bait and go for the kills instead? Para kahit di nila makuha yung Lord, end na lang namin to dahil wala nang titirang dedepensa para sa Omega. Again, we're looking at the possible, yung mga possible na pang third Oy! round Oy! play. Nako po! Sila pa yata ang third round play. Ryota! Takbo! Ryota! And there you go, the Benedetta will not be able to make it out alive kasi napaka-mobile din ng isang Suyo. And now it's a 4v5 bago magsimula yung Lord. Okay, Aurora clearly in a much better position to secure this Lord. Andorio nandun sa middle lane, mukhang hindi na nga siya mag-a-attempt kumuha pa ng Lord. Ide-depensa na lang daw ito ng barangay. And a beautiful pick-off na naman for Demon Kite and Yue. Lord slain for Aurora. This is the third Lord na kanilang masesecure. And this could be it. This could be the last Lord to end the game.
Oh, this could be it, pansit. Pero yan din naman sabi natin kanina eh. Oo, kanina ayoko na maniwala sa mga sinasabi ko. Kaya nga, sabi ko, you know what? I'm ready to be surprised. I think may surprise factor, may lason remaining pa rin naman. It's still green pa rin sila. Yan ang Smart Omega, so never count them out. And ilang beses nating nakita to sa kanilang career, especially with these specific players, especially with Chaknu. Yan sa rumor na yan. And it is going to be very crucial. Maybe one good jump. Baka yun lang kailangan nila. Okay, Aurora, utilizing the Lord, lahat ng waves ng minions. Andiyan na nga si Rayleigh J, pumasok na! Simulan na and Adlecto Pile Blow para dito. Kay Ryota pero naglabo na siya and again nagsisimula na ang pagbagsak dito ng Smart Omega. Aurora takes it out with a clean 2-0 laban sa Barangay. And Aurora MLBB remains undefeated. Muli na naman silang uusog sa kanan ng ating Swiss format bracket with a 3-0 standing. Para sa mga Pinoy fans, medyo masakit dahil nagka-PH versus PH kagad. Pero again, hindi pa eliminated ang Smart Omega. They still have one more life, one more chance para maka-advance. And compared to game number 1, this was way faster. 17 minutes in, 11-10 kill scoreboard. Alam mong macro talaga yung naging labanan dito para sa ating labanan. And looking at the KDA, Domenkite with a 5-1-3 dito sa Suyo. Pero para sa akin, isa sa mga unsung heroes talaga was Yue. Again, precise positioning, proper positioning, parating sulit na sulit yung kanyang real world manipulation. Umabot na sa point na nung pinakita yung highest damage dealt, 40k si Yue, leading every single hero, even leading Domenkite. Men, ito ay kung tawaging birthday buff kasi happy birthday Yue. Hindi ko alam kung tama itong nasa Facebook ko kasi friends kami. Legit ba? Birthday niya ngayon? Birthday yata niya ngayon. So, kung birthday mo man ngayon, birthday buff, sana totoo tong nakita ko, pero parang naman. So, happy birthday sa'yo, boy. And ngayon, I would say na, you know what? They did as much as they could with an Eve lineup. Oh my and God! I'm surprised how, Natalo yung FNOP! What? Na-sweep! Bro, hindi ka. Oo nga, legit. Hindi ka. What? Wait a second. What does that mean? What do you mean, bro? What do you mean? What is happening? Balikan muna natin Anyway. to. Balikan. Anyway, back to the ball game muna tayo, mga kaibigan. Wait lang. Ako ay medyo nanganganga tulad ni Patrick sa gagawin kong meme. Pero I would say na sobrang reliable kasi ng lineup na ginawa nila here. And again, this is one of the reasons why I think Suyo should also be... Actually, pagka-release pa lang ni Suyo, sabi ko, dapat yata permaban tong hero na to sa red side kasama ni Chippy. Kasi kita mo, he's able to do really cool things. Kahit siya lang. And if you do more, if you have teammates that can really play with you, can sumabay sa tempo mo, ang dami niyang pwedeng gawin talaga. Yeah, I agree. I would have liked a better matchup. Siguro Alpha kasi with the Alpha parang mas may chance ka pa makipagsabayan sa mga turtle clashes. Nakita natin ever since nag-start yung mga Lord Dances, so hindi nakakapalag yung Omega. Or at the very least, ang ginagawa na lamang nila is yung post-Lord Dance fight na sinabi mo nga kanina nung unang Lord Dance kung saan kumuha na lang sila ng kills instead of trying to contest for the Lord after makuha ng Aurora yung Lord. But the problem was Aurora, nagamit pa rin nila yung first Lord, na-clear out nila yung mga outer turrets, extended the lead once again, halos hindi na pinalabas yung Omega sa kanilang base, and just did everything by the book to end the game in 17-16 minutes by securing 2 more Lords, and then eventually sweeping Smart Omega. Ito na! Ito yung legit MVP! Ito, Si Domenkite! Talaga naman. Si Domenkite, currently kailangan na nating masanay sa pagsabi ng Domenkite. Talagang ang hirap niyang, ang dulas niya kaya alam mo yung first of all, sobrang safe na player na talaga ni Domeng ever since. Tama. Tapos nag-Lunox ka pa. So, in a sign of danger, lulubog lang yan, men. Lulubog, tapos tatalunan ka na ng Suyo,
Yung Eve, pinapabagal ka na, may Glorious Pathway pang magpapabagal sa'yo. Honestly, ang hirap ng mga initial skirmishes dito ng Smart Omega kahit na ang ganda nung simula nila, nung start nila. Yeah. So clearly you can see na Aurora, momentum is carrying them on. 3-0 na nga po sila. Are they the only remaining PH team na undefeated? Wait lang ah. Undefeated ba? Oo, kasi Ano, hindi, yung series. Oo, series. kasi Yeah. prior to this day, prior to the start of this day, Aurora 2-0, Omega 2-0, FNOP 2-0. Hindi, RRQ Hoshi to, hindi to Kaito eh. Sila na lamang yung PH team na natitirang undefeated. Natalo yung Fnatic Onyx sa RRQ Hoshi. Bro. Natalo ang Omega sa Aurora. So Aurora na lamang ang nasa pinakakanan na side ng Swiss bracket format na Filipino team. Siguro mamaya